Magandang umaga po sa inyo lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Paris Gagalangim sa ikalima na kalahati ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong ikalawang linggo ng 40 araw ng pagkahanda. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Heso Kristo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inutusan ng Diyos si Abraham na iwanan ang kanyang nakagawiang buhay upang pasimulan ang bayan ng Diyos. Ang pagtawag kay Abraham ay sagisag ng ating paglalakbay sa pananampalataya. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka na sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abraham sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat at pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga, hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila ay binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Hindi dahil karapat-dapat tayong tumanggap nito, kundi kalooban ng Ama na handugan tayo ng ganitong biyaya. Sa pagtatagumpay ni Kristo sa kamatayan, napasa atin naman ang buhay na walang hanggan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan, ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap
kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita, kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng 40 araw para sa paghahanda natin sa Pasko ng Pagkabuhay. So muli, mayroon tayong 5 linggo na bubunuin bago po sumapit ang araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa bawat linggo, ito ay isang paglalakbay natin para nang sa ganon ay lubusan nga nating maunawaan ang gagawing pag-aalay, pagsasakripisyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung kaya't pinapaalalahanan tayo ng bawat gagawin natin sa panahong ito, lalong-lalo na kapag sumapit ang mga mahal na araw, ay hindi ukol sa mga sakripisyo, hindi tungkol sa mga gagawin natin, kundi ang mapagnilayan nating mabuti ay kung ano ang ginagawa o ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya samahan natin at tayo'y inaanyayahan na maglakbay. At bawat linggo ay meron tayong mga pinupuntahan, mga karanasan ni Kristo na siya rin naman nating karanasan, na kung hindi mamumulat ang ating pong mga kaisipan, hindi natin maiintindihan din yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ngayon, nasa ikalawang linggo tayo. Tandaan ninyo sa susunod na linggo, mayroon na tayong exam. Mukhang tulog na naman itong mga estudyanteng ito. Noong unang linggo, saan tayo dinala? Kung maalala po ninyo, saan tayo nagpunta nung isang linggo sa ating pong ebanghelyo? Sa linggo pag hindi nakasagot, pipitikin Kaya mag-review na. Saan tayo nung nakalipas na linggo? Sa disyerto. Diba? Sabi po doon, dinala si Jesus sa ilang, sa disyerto. At doon ay 40 araw, 40 gabing, siya ay nag-ayuno, hindi kumain. At doon ay tinukso-tukso ng demonyo. Kaya nga po, yung pinapaalala sa atin, kasi yung dapat aware ka lagi, na baka dinidemonyo na tayo, pero hindi natin pinapansin, kaya madalas natutukso tayo. Kasi lahat ng panunukso na ginagamit para sa tao, yan ay maganda, masarap, at madali. Ganyan ang tukso.
Ngayon, sa ikalawang linggo, tandaan niyo yung mga tukso ha, ngayong ikalawang linggo, sabi po dito, isinama ni Jesus sina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. So mula sa disyerto o sa ilang, naririto naman tayo sa bundok. At dito, naranasan ni na Pedro at ng mga alagad, nakita nila ang kaluwalhatian o kaningningan ni Kristo bilang isang Diyos. At yung pagpapatunay na ipinakikilala si Kristo bilang isang bugtong at tinatanging anak, pinakamamahal na anak ng Diyos Ama. At ang panawagan, pakinggan natin siya. So lagi mayroong paglalakbay. Mahirap pong umakyat ng bundok, lalo na kung ikaw ay senior citizen na. Mahirap kasi nung kabataan nyo pa, ayaw nyong umakyat, ngayong matanda na kayo, hindi na talaga kayo makakaakyat. Pero ang laging panawagan na magandang mapagnilayan natin, kasi sa unang pagbasa sa aklat ng Genesis, tinawag si Abram. Hindi pa Abraham ang pangalan niya, no? Abram. Tinawag siya at ang sabi, lisanin mo ang iyong bayan. Paglilisanin, kasama na dyan, lisanin mo yung kabuhayan, yung lugar, yung mga tao, lisanin mo at pumunta ka kung saan kita nais na makarating. At ginawa ni Abraham, sinunod niya ang panawagan ng Panginoon. At doon sa kanyang pintahan, mas lalo pa siyang guminhawa, mas lalo pa siyang pinagpala. So ginabayan siya ng Diyos. At ngayon sa atin din, maganda rin mapagnilayan na tinatawag tayo na sumama kay Kristo. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, sumama tayo kay Kristo. Maganda kasi yung karanasan ng mga alagad eh. Ipinakita sa atin, kaningningan ng Diyos. Pero yun nga lang, no? Kagaya ng mga reaksyon ninyo, gusto nyong makasama si Kristo, gusto nyong pumunta kay Kristo, pero ayaw ninyong sumama kapag tinatawag na tayo. O iba po yung, kasi kadalasan natatakot tayo na sumama kay Kristo doon sa langit. O bakit nakakasigurado ka bang langit ang punta mo? Pero yung ipaanyaya ni Kristo, makita natin, makita pa lang natin, ito ang mangyayari. So anong ginagawa o dapat nating gawin? Kasi kung aakyat ka ng bundok, kung lilipat ka ng ibang bayan, mayroon kang mga kailangang bitawan. Mayroon kang mga kailangang hindi nadalhin. At ang una-una, bakit hirap tayong umalis? Kasi yung may tinatawag tayong comfort zone. Kampante na tayo, okay na tayo dito. Kaya ayaw ko nang umalis. Ayaw ko nang magbaka sakali. Ayaw ko nang mag-take ng risk. Pero tandaan nyo ha, may higit na karanasan ang nais na iparanas sa atin, higit pa sa ginhawa. Pero kailangan mo ngang iwan ang mga comfort zone natin. Kung ano man yan, pwedeng maganda na yan, pwedeng pangit pa rin na karanasan na ayaw nating bitawan, ayaw nating i-let go. Pwedeng, alam niyo yun, no? Pwedeng yung karanasan mo sa bahay na medyo malupit, masakit,
pero ayaw mong umalis. O pwedeng yung relasyon, yung kasama mo, na pwedeng sabing hirap ka na, pero ayaw mong umalis. Pwedeng yung trabaho mo, na pwede ka pa sanang mas mag-improve pa, pero ayaw mo na rin umalis. Pero nagdadasal ka na sana maayos, makalaya ka. Pero ayaw nating umalis kasi nga comfort zone na natin. Kaya hindi natin tuloy nalalaman pa na kung ano ang mas malawak na misyon na atin pong kinakailangang gawin. Kaya maganda po, no? Sabi, pakinggan ninyo siya. At ang tanging hangad ni Kristo, madala tayo sa isang paraiso. Madala tayo ni Kristo sa mas ligtas at mas maginhawang pamumuhay. Pero hindi yan mangyayari kung mabubuhay tayo sa takot. Hindi rin yan mangyayari kung hindi natin iiwan ang mga dapat nating iwan. Hindi ka makakaakyat sa bundok kung marami kang bit-bit. At mas mainam nga, sana nga, no, ngayong nasa 40 araw tayo ng paghahanda, unti-unti, kung alam mong mabibigatan ka na, isa-isa, iwan mo na, bitawan mo na ang mga yan. So, hindi ko po alam, no? Pwedeng yung pera, lalo na, naku, ang dami pa naman tao na bit ang pera. Na ayaw bitawan, ayaw iwan. Yan, ngayon, ang dami nating issue tungkol sa pera. Lahat naman ng mga away-away sa politika, pera pa rin naman yan. Kapag meron kang kapangyarihan, marami kang pera. Kapag sikat ka, marami kang pera. Kapag marami kang pera, may kapangyarihan ka para pasunurin. At gustong-gusto natin yun, na sinusunod tayo ng mga tao, kaya gagamitin ng pera. Yan ang kaguluhan ngayon, away-away, no? Hanapan ng kasiraan, hanapan ng butas. Kaya ngayon, 2026 pa lang, nasa 2028 na sila. Di ba? Pero ito, wala. Kaya maganda rin siguro, no? Iwan mo na yung mga pinaniniwalaan mo rin politiko. Iwan mo na rin yan. Ilang taon mo na rin comfort zone yan, na kada eleksyon, naghihintay ka ng pera mula sa kanila. Ang pakinggan natin, ang Diyos. At nasabi na rin, di ba, no? Nitong mga nakalipas na araw, sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang makikihapid, huwag kang magnanakaw. Yun nga lang, sanay na tayo eh. Di ba? Sanay na tayong magnakaw, expert na nga eh. May paraan na nga na hindi matitrace. Huwag na natin padaanin sa bangko para hindi matrace. Imaleta na lang natin. Sinong nasisira? Tayo din. Kaya baka lang yung mga pinangahawakan natin, nakala natin yan yung bumubuo sa atin, hindi. Yan ang mga sumisira sa atin. Kaya nawa, no, mapagnilayan natin mabuti habang naglalakbay tayo sa bawat lugar kung saan tayo dinadala ni Kristo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nadinig mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos. Amang ibinubunyag na si Jesus bilang kanyang anak na minamahal. Mga anak din tayong iniibig ng Diyos, kaya buong pagtitiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, maging tagapagpatotoo nawa ng iyong pag-ibig, sina Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko, sa aming panalangin at paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga pulisiyang kanilang nililikhat, ipinatutupad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, matagpuan nawa namin ang kahulugan ng aming pag-iiral sa pag-ibig at buhay ng isa't isa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, tulungan mo sila sa pagsisikap nilang maging mabuting Kristiyano at mamamayang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, yakapin mo sila sa inyong walang hanggang pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, kami mahal, iligtas mo kami tanan. O
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso na mahal na Birheng Maria, sa iyo pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man, sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo kami sa karigtan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali para sa ilang pamparokyang pabatid. Una, tayo po ay magkakaroon ng second collection para sa Ale Kapwa program ng Archdiocese of Manila na siyang ipinangtutustos sa higit na pangangailangan ng simbahan, lalo na sa panahon ng sakuna. Tumulong po tayo. Kalawa, ang ikalimang yugto ng Dalaw Kambal na Cruz 104 ay gaganapin ngayong araw sa Barangay 148 sa ganap na ikalima ng hapong banal na misa. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa. Pangatlo, makiisa sa ikapitong Martes ng pagninilay ng 7 hapis at 7 tuwa ni San Jose sa darating na March 3 sa ganap na ikapito at kalahati ng gabi sa loob ng simbahan. Pang-apat, para sa makabuluhang paggunita ng panahon ng Kwaresma, makiisa sa mga pamparokyang gawain. Parish Lenten Vigil tuwing araw ng Huwebes sa panahon ng Kwaresma sa ganap na ikapito ng gabi. Magkakaroon po ng kumpisalan habang isinasagawa ang Lenten Vigil. Via Crucis o Daan ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa panahon ng Kwaresma sa ganap na ikapito at kalahati ng gabi sa loob ng simbahan, sa mga barangay, sa Kambal na Cruz Community Chapel at sa Our Lady of Fatima Chapel. Sa Biyernes, March 6, ang mga lugar na dadalawin sa parokya ay ang Puok Kanluran at Barangay 150 naman sa Kambal na Cruz Community Chapel. Panglima, sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Jose, halina't tangkilikin ang programang San Jose, Pintig ng Puso ng Isang Ama, isang benefit concert sa darating na March 6 sa ganap na ikapito at kalahati ng gabi sa loob ng simbahan para sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Jose. Pinaalalahanan po ang lahat sa panahon ng Kwaresma ay walang palakpakan pagkatapos po ng misa. Sa bahaging ito ay tinatawagan po ang mga nagdiriwang ng karawan sa buong buwan ng Marso. Mangyaring lumapit po sa harap ng santuario para sa isang pagbabasbas. Mga may birthday sa buwan ng Marso, panalangin ang pagbabasbas para sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito. Diyos ng sanlilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng aming mga kapatid na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwan na ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Paalala din po doon sa mga nag-pledge ng kanilang mga tithings. So para po sa buwang ito, maaari nyo na rin pong dalhin sa opisina o i-deposit po sa bank account o GCash yung inyong pong monthly tithings kung yan po yung inyong pinilapan. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.